Samantala, muling ipinanawagan ng ilang kongresista ang pagpapasa sa Anti-Political Dynasty Bill kasunod ng umano'y awayan sa pamilya Marcos. Ayon kay Deputy or House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat na ipasa ang mga panukalang batas kontra katiwalian gaya ng Anti-Political Dynasty Bill at Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Ganito rin ang paninindigan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Anya, matapos marinig ang pasabog ni Senator Amy Marcos, mas lalong tumindi ang paniniwalang hindi dapat family matter ang pamumuno. Ayon sa kongresista, kinakailangan ng anti-political dynasty law para wakasan na ang nakapipinsala at nakasusukang family drama. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reni Co, ang awayan ng magkapatid na Marcos ay pangunahing halimbawa na hindi dapat maging family business ang public office. Sa privileged speech ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, anya, ang political dynasties ang ugat ng korupsyon at pang-aabuso. Pass the legislative proposals to significantly curb corruption, dismantle political dynasties, and introduce electoral reforms. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon, ang mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Hindi matatapos ang kahirapan. Hindi matatapos ang katiwalaan. Ang tunay na solusyon, reforma. Kung iwawaksi natin ang pagkagahaman sa kapangyarihan, maaari pa nating mailigtas ang bayan.